Kumusta mga kaibigan? Narito po muli ako at magbabahagi ng panibagong kwento. Ngayon ay ipapakita ko sa inyo ang isang 2013 Spanish sci-fi thriller na pelikula na pinamagatang The Last Days. Noong taong 2013, isang misteryosong epidemya ang kumalat sa buong planeta na naging sanhi sa mga tao ang takot na lumabas. Kung gaga sa ilang mga probisyon, hindi maiwasan ni Mark na mapansin ang isa sa kanyang mga amo, si Enrique, na may GPS sa kanyang bag. Nagpa siya si Mark na sundan siya at harapin siya tungkol dito. Pumayag si Enrique na makipag-usap ng pribado, at huwag sasabihin ni Mark sa iba ang tungkol dito. Maraming buwan na ang nakalilipas, ang lalaki ay tinanggap upang asikasuhin ang mga problema at maging produktibo sa kumpanya, kilala siya at ang kanyang kasintahan ay naghapunan na nang wala siya. Natagpuan niya itong gumagawa ng mga laruan para sa kanyang tindahan, at habang tinitingnan ng isang puppet na naisip niyang itago para sa hinaharap, ibinahagi niya ang paksa ng pagkakaroon ng isang sanggol, na sinagot ni Mark na hindi pa ito ang tamang panahon. Kinagabihan, hindi siya makatulog kaya nanood siya ng TV. Ang balita ay tungkol sa isang Canadian teen na panatili nila ito upang isave ang buhay ng baterya, at sa ngayon kinuha nila ang isang mapa ng subway. Marami na ang mga tao sa itaas, at nakarinig pa sila ng mga putok ng baril, kaya nagmadali sila hanggang sa makarating sila sa istasyon, na puno ng mga taong nakaligtas. Biglang ninakaw ng isang binatilyo ang bag ni Enrique na may GPS. Sinimulan nilang habulin siya sa istasyon, sinusundan nila sa itaas at kahit na umiwas sa apoy hanggang sa makarating sila sa isang lugar, sa likod ng turnstile. Sumama ang bata sa lalaki na kanyang kapatid, na dating pulis at may dalang baril. Habang ang lungsod sa labas ay nagsisimulang mawalan ng kuryente, pinaluhod sila ng pulis at nakita ng bata ang GPS sa backpack, at inatake siya ng kutsilyo. Nagtataka kung bakit siya pumasok sa loob, gayong hindi naman siya nagkaroon ng interes sa kanya noon, at hindi man lang alam ang kanyang pangalan. Tinanong siya ni Mark kung gaano siya katagal na natili sa loob. Sinabi ng lalaki na hindi siya umaalis sa apartment ng ilang buwan. Sinubukan niya, ngunit siya ay masyadong natakot at hindi niya magawang lumabas. Pagkatapos, pumasok si Mark sa trabaho, kung saan nakita niya si Rovira na kinaladkad ng mga security guard matapos siyang matanggal sa trabaho dahil natutulog sa opisina at hindi na umuwi. Sinundan ni Mark palabas, sinubukan ni Rovira ang kanyang makakaya na lumaban. Sa pagkakataon ng isang teorya ng kung ano ang nangyayari, sinabi ni Mark sa mga gwardya na tulungan siyang ibalik siya sa loob, ngunit huli na, patay na si Rovira. Pagkatapos, tiningnan ni Mark ang locker ni Rovira at nakakita siya ng mga supply para sa kaligtasan, tulad ng flashlight, gas canister, at dilatang pagkain. Kinagabihan, sinabi niya kay Julia ang nangyari at kung paano niya naisip na may seryosong nangyayari. Inaliw siya ni Julia at nagmahalan sila. Sa kasalukuyan, nagising si Mark mula sa isang pag-idlip at hindi niya nakikita si Enrique kahit saan, kaya sa tingin niya ay inabandona na siya. Ngunit hindi nagtagal ay nagpakita si Enrique ligaw at itulak ang pinto na pinipigilan ng isang lalaking nagsagat ito ni Mark, dahilan para mapa-atras siya at tuluyang makapasok. Pinagbantaan sila ng lalaki gamit ang isang kutsilyo at inilabas ni Enrique ang kanyang baril bilang ganti, na umabot sa isang hindi pagkakasundo hanggang sa lumitaw ang asawa at anak na babae ng lalaki. Naiintindihan ng batang babae ang kanilang wika, at ipinaliwanag na wala silang mapupuntahan. Kaya kinuha nila ang apartment dahil walang tao. Matapos may baba ng lalaki ang patalim, sinabi ni Mark sa kanila na kanya ang lugar, at kinuha ang litrato ni Julia mula sa dingding para tanungin sila kung nakita nila siya. Nakitang pagkain si Enrique sa refrigerator, ngunit may mga patay na kalapati na inihahanda para kainin, at isang lumang popcorn bag sa trash can kung saan kinukuha niya ang mga buto. May nakita rin siyang kutsilyo sa kusina. Samantala, pumunta si Mark sa work table ni Julia, nakita niya ang puppet, kinuha niya ang isang drawing na ginawa ng batang babae at inikot ang papel nang makita niya ang pangalan ng isang doktor sa gilid, larawan ito ng ultrasound ni Julia, dahil buntis siya. Mula noong huli niyang makita, hindi niya alam ang tungkol dito. Naalala ni Mark ang huli nilang pagsasama. Nanunood sila ng balita tungkol sa pandemya na tinatawag nilang panic, na nagdudulot ng parami ang pagkamatay sa buong mundo. Hiniling ng gobyerno sa mga mamamayan na manatiling kalmado at magpatuloy sa kanilang pang-araw-araw na buhay gaya ng dati, na ikinagalit ng kanyang kalooban,
Ang balita ay nagbago upang ipakita ang mga buntis na kababaihan na nangganganak sa kakilakilabot na mga kondisyon at siya ay nagsimulang magreklamo tungkol sa kawalan ng pananagutan, na nagpaunawa kay Julia na sa wakas ay hindi niya gusto ang bata at ang lahat ng kanyang ibinigay na mga dahilan sa paglipas ng mga taon ay palusot lamang. Galit at umiiyak, tumakbo siya at nagkulong sa banyo. Hindi pinansin ng sinubukang kausapin siya ninsangan at ang mga basura ay nakatambak sa kalsada. Isang lalaki sa subway ay ngunit si Andrea ang sumagot, sinasabing ayaw siyang kausapin ni Julia sa ngayon. Nang mawalan ng pag-asa, nagpa siya si Mark na bumalik, lalo na nang mawalan ng koneksyon ang telepono nang makalapit siya sa telebisyon. Gayunpaman, sa sandaling lumabas siya, nagsimula siyang makaramdam ng sakit, kaya kailangan niyang tumakbo pabalik sa loob at manatili muna doon. Sa kasalukuyan, umuulan, kaya sumahad sila para makaipon ng tubig sa pamamagitan ng paggamit ng lumang stretcher. Sa lalong madaling panahon ang mga tao sa buong lungsod ay gumagamit ng mga patpat upang maglagay ng mga balde at kaldero sa ulan upang muling punuin ang kanilang reserbang tubig. Kinagabihan, gumawa ng dalawang sibat si Enrique, at nilagyan ni Mark ang iba. Bumalik sila sa imburnal kinaumagahan, naabot nila ang isang hati na daan, nagtalo sila kung saan ang pipiliin. Gustong pumunta ni Mark sa mall na pinagtatrabahuan noon ni Julia para tingnan kung nandoon siya, ngunit tumanggi si Enrique, sinabing ang kanyang deal ay ihatid lang siya sa kanyang apartment at hindi niya kasalanan na wala siya roon nang dumating sila. Inilabas pa niya ang kanyang kutsilyo upang ipagtanggol ang sarili, hindi rin naman nila alam kung buhay pa nga ba si Julia, na ikinagalit ni Mark at naging dahilan ng pag-aaway nila. Binitawan ni Enrique ang kutsilyo, at ibinaba ni Mark ang flashlight, na nabasag nang tumama ito sa sahig. Tinihil ng dalawa ang kanilang away, at tinanong ni Mark si Enrique kung alin ang mas mahalaga sa kanya, ang asawa o ang sanggol, kaya sa wakas ay ipinagtapat ni Enrique na gusto niyang pumunta sa ospital na tinutuluyan ng kanyang ama matapos siyang mawalan ng kakayahang lumapit dahil sa isang embolism. Sinabi rin niya kay Mark na maaari siyang sumama sa kanya dahil kapag nakarating na siya sa ospital, maaaring sa kanya na ang GPS. Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, tinanggap ni Mark. Nakahanap ang dalawa ng hagdan na dadalhin sila sa loob ng isang simbahan. Habang tumitingin-tingin sila sa paligid, nakakita sila ng lighter at hip flask na may alkohol pa, kaya ginamit nila ang dalawang bagay at ilang kahoy para mag-apoy. Tila natawagan ng ilaw ang atensyon ng isang tao, dahil nakarinig sila ng ilang ingay sa malapit, kaya kinuha nila ang kanilang mga sibat at nag-imbestiga. Ang nakita nila sa likod ng simbahan ay medyo nakakagulat. Ito ay isang oso, na mabilis na nagsimulang humabol sa kanila. Malapit nang marating ni Mark ang hagdanan ng imburnal nang mapansin niyang natamba si Enrique at nasa kanya ang oso, kaya nagpa siya siyang manatili at tumulong. Sinundot niya ang hayop gamit ang kanyang sibat. Ang oso ay tumalon sa kanya, kaya tinanggap ni Mark na nakatutok sa kanya ang kanyang sibat, na naging dahilan upang matusok ang oso. Parehong hindi napigang sandali pa, kinakain na nila ang karne ng oso na kanilang inihaw sa apoy. Nagpasalamat si Enrique kay Mark sa pananatili sa halip na tumakas gamit ang GPS at inamin na bago mangyari ang lahat, tatanggalin na sana niya ito kahit na natapos niya ang proyekto ayon sa schedule. Ngunit ang pagtatapat na ito ay nagpatawa muli sa kanila. Inamin din ni Enrique na nag-aalala siya na kung wala ang kanyang ama, walang makakapansin kung mamatay siya, at may ilang mahahalagang bagay pa rin siyang kailangan niyang kausapin. Bilang kapalit, sinabi sa kanya ni Mark na sinabihan niya si Julia na ayaw niya ng mga bata, ngunit hindi ito ganap na totoo. Natakot lang siya na hindi niya maalagaan at maprotektahan ang bata, isang takot na lalo pang lumala. Sa kasalukuyang sitwasyon, makalipas ang ilang oras, bumalik sila sa imburnal at nakasalubong nila ang isang pamilya na nagmumula sa kabilang direksyon. Nasaktan ng isa sa kanila, kaya sinabihan nila silang sumama sa kanila sa ospital, ngunit sumagot sila ng masamang balita, na sunog ang kanyang nakita. Binanggit niya ang huling araw na nakita niya si Julia ay bago siya pumunta sa doktor. Pagkatapos na sipain ng isang papasok na attacker, ginabayan si Mark patungo sa malapit na labasan. Gayunpaman, nagkahiwalay sila nang may bumagsak mula sa kisame sa pagitan nila, nakulong si Andrea sa pagitan ng apoy. Binuksan niya ang mga pinto at hinikayat siya ni Mark na lumabas, ngunit hindi na niya magawang umalis, at muling may bumagsak na kisame para siya mabagsakan.
Si Mark ay hindi nag-aksaya ng oras at nagsimulang tumakbo sa kabilang direksyon, isang lalaki ang biglang umatake sa kanya at sasaksakin na sana siya nang biglang sumulpot si Enrique. Itinulak ang lalaki palayo, siya ang nasaksak. Ang pagpapanggap na hindi big deal ang kanyang sugat at ayos lang siya. Sinabi ni Enrique kay Mark na magmadali silang lumabas ng mall bago gumuho ang buong gusali. Muli silang tumawid sa mga imburnal hanggang sa makakita sila ng butas sa kisame na hinukay ng ibang tao, at nang umakyat sila sa loob nito, napadpad sila sa isang sinehan. Walang tao sa paligid, kaya lumapit si Mark sa salamin na pinto at nakitang nasa kabilang kalye ang opisina ng doktor ni Julia. Imposibleng maabot niya ito ng ganito, dahil nakaharang ang lagusan. Nang mawalan ng pag-asa, umakyat siya sa itaas at sumilip sa bintana, sinisikap na makita kung makikita niya si Julia sa loob ng kabilang gusali. Sa hindi inaasahan nakita niya si Julia, tinatawag niya ang pangalan sabay hampas sa bintana para marinig lang siya. Sa una, mukhang hindi siya naririnig pero maganda ang taktika ni Mark dahil biglang lumingon si Julia at sa wakas ay nagkita muli silang mag-asawa at umiiyak sa tuwa. Si Mark ay nagmamadaling bumaba upang sabihin kay Enrique ang tungkol kay Julia, ngunit nakita niya itong nakaupo sa teatro na duguan. Ilang pag-aalinlangan, tuluyang lumabas si Enrique. Agad siyang nakaramdam ng sakit at nahihilo, nagsisimulang dumudugo kahit na bumagsak, puting liwanag ang tanging nakikita niya sa paligid niya. Biglang bumungad sa kanya ang mukha ni Julia, napagtanto ni Mark na matagumpay siyang nakatawid sa kalye at nakarating sa gusali, sa wakas ay muling nakasama niya ang kanyang minamahal. Nanatili ang mag-asawa sa gusaling iyon at nagsimula ng bagong buhay doon, nag-iipon ng tubig mula sa ulan at nagtanim ng mga buto na galing kay Enrique. Nagsilang ng malusog na sanggol. Pagkalipas ng mga taon may mga kabataan sa tapat ng kanilang pintuan, hinayaan nilang sumama ang kanilang anak para mamuhay sa bagong mundo na galing sa pagkasira. Subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, at huwag kalimutan mag-like, comment, share at i-on ang notification bell para matulungan ang aming channel. Hanggang sa muli, salamat!